What's up mga ka-snowman? Sagutan naman natin tong chapter 3 number 2. So, convert ko na to, mga distance na to. Ito sa akin ay 7, 8, tapos 7. So, ang tanong dito is, ang hinahanap dito is force tsaka hydrostatic force ng water tsaka reaction at A. So, bago natin i-solve, analyze muna natin yung problem kung paano makukuha yung sagot. So, formula based, kaya nang kunin yung hydrostatic force ng water. So, after ng formula, gamitin, dito naman tayo sa RA. So, sa RA, ang ginagawa na lang dyan is free body diagram. Kahit dito na lang din. So, yung F na yan is may components siya na Fx, Fy. Tapos, since yung formula na ginamit dito sa pagkuha ng F, yung orientation ng F na yun is parang yun na yung maximum na force, which is ang angle niya from here is same lang nun sa inclination. Kumbaga parang perpendicular dapat siya dito. Yun, kapag ginamit yung formula, perpendicular yung makukuha mo pag yung total area. So, area nitong inclined. So, after nun, pwede na tayo mag-summations. Meron tayong 3 equations. Summation of fx, summation of fy, and summation of moment. So, para madali, pinakamadaling kunin ng ang RB sa pagmo-moment sa hinge, which is yung A. So, yung mga vertical force natin dito, ang vertical force lang natin is itong Fy tsaka itong Ray. Meron tayo ditong Rax. And then dito yung RB. So, ibig sabihin, F cos theta equal na siya sa Ray. And then, F sin, sa summation of Fx naman, we can say that F sin theta plus Rax equals sa RB. And then, solvable tong dalawa. Pwede yan makuha kasi alam natin yung force pag in-apply yung formula. And then, yung RB na lang kulang. Yung RB naman, makukuha siya sa summation of moment. Pwede pa lang diretso na. So, ito yung first option, summation of MA equals 0. So, meron tayo dyang F, tapos yung distance niya. So, ang distance niya from here to here is, kukunin muna natin yung centroid. Kumbaga, halimbawa, nandito yung centroid. Gitna yan. And then, magbabawas tayo ng E. Which is yung E is yung location ng force pababa from the centroid. So, location ng force, itong force na to. And then, pababa lagi siya kasi mas mataas ang pressure sa baba. So, mas nako-concentrate yung force sa lower part. And dito yung value ng E. So, kung meron tayong, sabihin na natin na L ito, itong buong to pala. Sabihin natin yung length nung gate ay L. So, ang centroid niyan is L over 2 dito. Sabihin, ang moment arm ng F is L over 2 minus E. Kasi nasa kalahati na tayo ng centroid, babawasan natin ng E para yun yung location ng force. So, alisin natin para malinis. Yan. So, pwede natin sabihin na F times L
over 2 minus E equal siya sa RB naman times yung perpendicular distance. So ito, perpendicular distance din. Perpendicular naman siya dito, so yung length nito yung kinuha natin, which is yung L over 2 minus E. For this, ano naman, since pag ganito yung direction niya, ang perpendicular distance niya is right here, which is yung 7. 8 pala. So, perpendicular distance, ito yan, from here to here, 8. So, times 8. So, makukuha na natin yung RB. After natin makuha yung RB, makukuha natin yung RAX. Meron na tayong RAX and RAY. Ang formula na lang dyan is RA is equal to square root of RAX plus RAY squared. So, ayan. Alam na natin kung paano i-solve. Now, i-solve na natin. So, una muna is yung total force, which is gamma H bar area. Ang gamma natin, 9.81. H bar natin from here hanggang dito, which is 7 dito. And dito is kalahati ng 8, which is 4. 7 plus 4, 11. And then yung area niya, let's say ito yung plate. Hindi ko pala nalagay, no? Yung width nung plate is 1.5 meters. So, 1.5 to. And then, ito, hindi pa natin alam yung L. Yung L ay solvable by simple trigonometry. So, ilagay tayo dito ng line. Ito is theta. And then, ito is 8. Ito ay 7. So, 2 ways ang pwedeng i-solve. Pwede natin kunin yung, ito yung mas convenient para sa akin. Yung theta, tan inverse ng 8 over 7. Store natin sa A yan. And then, sin theta equal siya sa opposite, which is yung 8 over yung hypotenuse na L. So, L is equal to 8 over sin theta. So, alisin na natin to. So, area, base times length lang, or base times height, pero length dapat para incline na yung makuha natin, which is yung total force. Pag kasi kailangan natin yung vertical projection lang, which is, for example, ito yung mata natin, and then ito yung kita natin. Makikita natin yung circle, parang dinrawing natin sa CAD, is square lang siya na ganyan, which is 8 ito, and ito ay 1.5. Ganito pala yan. Yan. And then, since iba yung drawing natin, this is 8 over sin theta, which is bigger. So, kailangan din natin ito mamaya yung vertical projection kasi ang makukuha lang natin dito ay force ng horizontal. Or kahit hindi na pala. Pwede mo rin yung gamitin. Pero may mas madaling way. So, dito tayo. 8 over sin A times 1.5. So, ang force natin is, oops, ang kagulo. $1720.6486. So, nasa, ay mali. Nagkagulo na.
Wait lang, ulitin ko lang ulit. Na-store ko sa A eh. So ito na yan. Meron na tayong isang sagot, kilonewton yan. Then, kunin natin yung components niya. Fx equals F sin theta. Fy equals F cos theta muna. And then F sin theta. Kahit di na natin i-store, exact naman yung value. So, meron na tayo ng dalawa. Ito ay equal na siya sa RAY kasi yun lang naman ang force na ka-counter doon sa vertical, which is itong dalawa. And then, meron tayong tatlong horizontal, these three. So, ito yung equation para dyan. So, first, we need RB. Sa RB, kailangan natin ng E. So, solve natin yung E. So, drawing ulit tayo ng bukod na FPD para mas kita natin. So, meron tayo dito. Need natin i-drawing ulit lahat. Yan. Kahit ganyan na lang. So, meron tayo ditong H. Meron tayo ditong Y. Ito na yung sinasabi ko kanina. Ito yung Y bar. Tapos ito yung makabubuo nating triangle. So, kulayan natin ng red. So, ang angle na to is theta. So, ito rin is theta. So, kaya natin hinanap tong Y bar is para dun sa IGX, which is formula for E. Yan. For E lang pala, bukod yung IGX. So, para makuha yung Y bar, so katawa, sin theta is equal to H bar over Y bar. So, Y bar is H bar over sin theta. And then, yung area niya, alam na natin yun. 1.5 times 8 over sin theta. And then, IGX nito is BH cube over 12. Ang base is 1.5. Ito yung plate. Ganito pala yung tamang shape nga, no? So, yan. 1.5 kasi rectangular. And then, ito ay 8 over sin A. Kaya nakuha natin to. And then, IGX, ito yung height. Cube over 12 times yung area. And then, H bar natin is 11, no? Pwede natin ito i-cancel. So, ang E natin is 0.644. Store natin sa E. Kasi E siya. Yan. So, balik tayo dun sa summation of moment at A. Ito. So, F times
L minus 2 over E, ito ay 8 over 2 sine theta minus E equals 8 RB. Ito is B. Nakastore sa B. Ito nakastore sa A. So, meron tayong B times 8 over 2 sine A minus E. Divide natin lahat by 8. So, meron na tayong RB. Yan. Store natin sa, bakit hindi natin gagamit? D. So, meron tayong, pwede na natin gamitin to ulit. So, F sin theta yan ay 1294.92 plus RAX equal siya sa RB, which is 1004.605. Letter D para mas accurate. So, D is equal to D minus 1294.92. So, ang RA natin is 290.314. Store natin sa F. So, pabalik siya, no? Based dun sa calculation natin, pag ganito yung RA. And then, ito ay RA, X pa lang. And then, R is equal to square root ng RAX. Ito ay EF. And then, plus. Ano yung RAY natin to? Yan. So, this is the answer. Kilonewtons. So, ganun guys yung pagkuha ng reaction at A. Then, yung sinasabi ko kanina, yung other way parang pagkuha ng fx, yung horizontal projection lang yung kukunin mo. Kasi yun yung fx pa lang. Mas madali na iganito mo na lang yung sin theta. Parang ito yung shortcut na nakita ko. Bukod sa pagkuha ng yung fx horizontal projection, vertical projection yung so yun guys.